The Japanese invasion of the Philippines was conducted on schedule. The first landing was made on December 8th, and during the 2 weeks following, beachheads were successfully secured at 6 points in the archipelago. The Nipponese assault troops had been well prepared for this kind of campaign. On Luzon, the principal island, the strategy called for the forces which had landed at several points to drive toward heaven within striking distance of the objective. Evacuated by its defenders, Manila was the invaders for the taking. The Philippine capital passed into Five, four, three, two, one. Action! Hello mga kapatid! Kapuso! At kapamilya! Ako nga po pala si Ira Jane Quijano, Janie De Leon, at Leilani Reperet. At kayo ay nanonood ng Walang Tulugan! Kapsu Edition! Yay! The Kapsu Imus and Mission! Yay! So, ano nga ba ang bawal ng topic ngayon para sa ating mga manonood? Kami lang naman ang maswerteng grupo na nakabunot na Media and Censorship during Japanese occupation in the Philippines! Woo! Okay. Pero bago natin simulan ang talakayan, may tatanong muna ako sa inyo. Ano yun, friend? Anong naiisip niyo kapag narinig niyo yung panahon ng hapon? Nung panahon ng Hapon, sa pagkakatanda ko, yung Yamashita Treasure. Sino makakalimot nun? Kasi diba, yan yung nag-asam yung mga Pilipino na makita yun dahil maasa silang yayaman sila doon. O ikaw ba? Ano naisip mo? Ako, wala akong naiisip. Dahil wala akong isip eh. Grabe, di ba kayo nag-aral? Joke Yung lang. totoo, tinatamad ka na naman ako. Ang naisip ko ng mga panahon ng hapon, yung ikalawang digmaan kasi sino ba namang di makakalimot dun? Oo nga naman si Kaman. Siyempre, naging part yun ng history ng Philippines, di ba? At kailan kaya magkakaroon ng World War III? At gusto mo ngayon na? Uy, Ira! Ako? Tatanungin niyo rin kaya ako. Joke. Uy, ayun na! O ano naman sa'yo? Patapos mo tanongin yung amin. Ano bang balita mo? Ba't mo naman tanong yun? May baon ka ba? Ako? Nang harap ako ng mga estudyante sa school natin. Wow! Prepared ah. Nag-interview ako dun sa kapares na tinanong ko sa inyo. So ano naman ang naging resulta? Ano naging resulta? Ito, panoorin nyo. Sa tanong ko, sagot ko. Bago natin talakayin ang major censorship ng panahon ng mga Hapon, bakit hindi natin hingiin ang opinion ng ating kapwa mag-aaral? Halina't samahan niyo ako, hanapin ang kasagutan. Dito. Marahas. Siyempre nakakatakot. Pananakot ng hapon? Rape. Gulo. Magulo. Kuya, mag-stall na yung gara. Narinig ko yung pananakot ng mga hapon. Pananakot ng hapon. Nakakatakot. Takbo. Parang ligera, tulad na. No freedom. Pananakot mo na anong unang pumapasok sa isip mo? Death March. Panahon ng hapon, nakakatakot. Para akong hinuhubara na hindi ko maintindihan, hindi niya magiging arabunin mo karap. Para akong hinuhubara na hindi ko maintindihan, hindi niya magiging arabunin mo karap. Para akong hinuhubara na hindi ko maintindihan. Kasi nga, sa sobrang takot ay malalaman mo kung maiisip mo kung anong gagawin ng hapon sa iyo kapag nahuli ka nila. Yes, yan lang. Anong unang naisip kapag narinig yung pananakot ko? Ito yung yung sa yung pagka yung pinakamalaki, di ba pangalawa yung yung sa
dito sa Pilipinas. Yan yung unang ang pinaka... Ano ito? Walang pinsan. Ano yung pinamalaking pinsala? Yung sa Hiroshima na gano'n. Tanong ko sa... Anong pumapasok sa isipan mo kapag naririnig mo yung pananakop ng Hapon sa atin? Una kong naiisip dyan, imperialismo. Una sa lahat, kasi yun naman talaga yung pinaka-goal nila kaya sila nagpunta ng Pilipinas. And then, secondarily, Puppet Republic, of course. Kuya! So, yun. Ngayon nalaman na natin ang mga pananaw ng iba at nagkaroon na tayo ng kaalaman tungkol sa mga pananakop ng mga Hapones. So, ano masasabi mo, Jane? Uy! Uy, walang tulugan to ba yun? Ay, hindi ako natutulog. Iniisip ko kasi yung akin. Kasi maganda naman yung ginawa mo, pero Hindi natutulog. nagkaroon din ng... Ano ka ba, girl? Di ka natutulog. Gusto mo ikwento ko pa sa yung mga ginawa sige mo. nga. Wala yung huli mong in-interview. Hindi mo siya na-interview dahil busy siya. Umanon siya, di ba? So, ang akin lang kasi, nagkaroon ng relasyon yung ginawa ko din. Kasi, nung sinakop tayo ng mga Hapones, alam mo ba, na sinakop din tayo ng mga Hapones sa pamamagitan ng pagtatakip ng mga pahayag natin sa media. Yung media natin, kinontrol din nila. So, wala ba magtatanong kung anong gagawin nyo? Ano ba? Yung sabi, panoorin natin ang video na ito. May iba't ibang paraan na ginamit ang mga Hapones upang ipausbong ang kanilang propaganda dito sa Pilipinas. Una, ito ang monopolyo ng iba't ibang klase ng media. Dito, nililimitahan ng mga Hapon ang mga Pilipino sa kanilang pagpapahayag. Pangalawa, hinahasa ang isipan ng kabataang Pilipino ng mga Hapones gamit ang kanilang ideolohiya sa pamamagitan ng Japanese Military Police o tinatawag na Kempeitai. Pangatlo, gumamit ang mga Hapones ng comic book technique. Ito ang taktika kung saan nagpapakita sila ng mga imahe ng mga babaeng nakahubad na nagpapakita ng mensahe nila para sa mga Amerikano at Pilipino na kanilang kalaban. Noong 1942, ang Japanese Military Administration ay nagtayo ng isang sekta kabilang ang Department of Education, Health and Public Welfare. Sa madaling salita, nakontrol ng mga Hapones ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsisik sa kanila ng mga ideolohiya, kultura at kanilang lengguwahe. Ang mga libro ay tinanggalan ng mga ideya na kung saan sumasalungat sa kanila. Ang Tagalog at Nihongo ang dineklarang opisyal na lengguwahe ng Pilipinas. Noong May 27, 1945, si Alejandro Rosas ay nagtaguyod ng isang lingguhang tabloid. Ito ay kilalang Manila Times, na hindi rin nagtagal noong September 5 sa taong din yon ay na-convert siya bilang pang-araw-araw na tabloid. Ito ay pinakakilala sa buong bansa dahil nakapagbigay siya ng kopyang 200,000 at sa serbisyo niyang 12 taon. At yun na nga, naging masaklap ang kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng Hapon. Pero, ikaw, ano ba ang pinaghandaan mo? No, what's... You don't have any voice now. That's so sad for you. But, alam ko kung ano yung sasabihin mo, nababasa ko na sa utak mo na after mo lang... Oo, alam ko magkapatid. Alam mo yung after kasi nung masaklap na pangyayari sa mga Pilipino, hindi pa yun yung ending nun. Ang nangyari, lumaban pa ang mga Pilipino sa mga Hapon. Hindi nagpatinag ang mga manunulat na isulong ang katotohanan. So, panoorin natin yung gawa mo. Alam niyo ba na ang tanging niwayoy lamang atirang magasin ng mga panahon ng Hapon. Ito ay tinatag noong 1922 ng Ramon Rosas Publishing Company. Ito ang kinikilalang pinakamatagal na magasin sa Pilipinas
dahil ito lamang ang tanging pinayagan ng mga Hapon na magpatuloy. Sila Raul Manglapus, Francisco Soc Rodrigo, Manuel Fruto, Eliseo R. Lazida, at Conrado Agustin, grupo ng matatalinong manunulat na naglabas ng 3 pahayagan sa loob ng 3 buwan tungkol sa pagbagsak ng korehidor. Ang pahayagan na nagtutulak sa Pilipino para lumaban sa mga Hapon. Ito ay tinatawag na sleep news dahil sa paraan ng kanilang pagbibigay. Ang mga alias ay ginamit para sa kanilang pagtatago. Matapos ang 3 taon ng pamamalagi ng Hapon, ang mga manlilimbag ay kumuha ng pagkakataon na pagtatanggapin ang pagpapahayag ng balita. Ang kompetensya sa mga pahayagan at magasin ay tumindi. Umusbong ang 25 na dyaryo kasama na ang 4 na dyaryo ng US Army. Malaki ang naitulong ng press sa pagsulong at pag-unlad ng propaganda ng mga Hapon. Ito ay naging daan upang masabi ng mga Hapon sa Pilipinas ang kanilang layunin. Sa pagsakop ng mga Hapon, karamihan sa mga imprentahan ay nawala, maliban sa mga ilan na nagamit nila bilang propaganda. El Debate, Mabuhay, Herald, o Monday Mail o kilalang DMHM ay unang nawasak ng bombahe ng Manila. Taliba, La Vanguardia, Tribune o TVT ang natira sa Japanese Imperial Army. Ngunit ito ay kontrolado pa rin at gumagalaw para sa pagpapagwapo ng estado ng mga Hapon noong Oktubre 12, 1942. Ang TVT, Liwayway, Manila Shimbun, Bicol Herald, Shinseki, Daily Nichi-Nichi, ang natatanging papel na naiwan sa kamay ng mga Hapon. So, yun na nga, amin nang naibahagi ang muntinang kaalaman tungkol sa media and censorship during Japanese occupation. So, ayun guys, kamusta kayo? Tulog na kayo? Naantok na ako. Wala ka. Ano ka ba? Walang tulugan nga, di ba? Pero tao tayo. Hoy, bawal matulog. Ang show natin ay walang tulugan, kaya bawal matulog. No, Tapusin na yan. Paalam na kayo sa mga viewers. Paalam na po at salamat sa inyong pakikinig. Tulog na. Bye! Salamat po sa panonood!